Yo, what's up guys? Ngayon maglilinis tayo ng CVT natin, ng Honda Click. Mabilis ang paglinis lang to, no? Bali, kailangan lang natin guys is yung impact wrench. And syempre yung mga bala na ito na size 19, size 22, saka 3941 para sa torque drive natin. Kailangan din natin ng screwdriver na flat, saka long nose, and yung pang mano-mano lang na size 8 na T-wrench. Pwede rin to kasi abot nyo naman yung mga tornilyo natin sa cover ng CVT. So umpisa natin baklasin tong guys, tornilyo ng CVT. Bali ito yung mga tatanggalin natin tornilyo guys. So isa, dalawa yung mga yan, tanggalin natin lahat yan. Dito sa baba, meron din yun sa baba. Bali gamitan lang natin na ito guys, yung size 8. Bali naluwagan ko na nga pala yan para mabilis mag-video. Kasi kanina matigas siya and kailangan persahin. Gamitan lang natin itong size 8, matatanggal naman yan. Simula dyan, ayan yung mga tatanggalin natin. Ayan, tanggalin na muna natin. Bali, tatlo nga pala yung size na itong tornilyo natin guys. May small, medium, and large. Bali itong size na ito, medium. Bali ayan eh. Bali dapat 5 medium, 3 small, saka 2 large. Bali tanggalin din natin yung iba. Naluwagan ko na yan kanina guys. Tanggalin lang natin. Ayan, nakatatlong ano na tayo. 3 medium. Nagdudukutin na lang natin yan since naluwagan naman na natin. Tatanggalin din natin to. Small yan. Iulay lang natin yung 3 small. Yan, dito may medium pa. Yan. And may isa pa tayong large dito. Bubuksan din natin yun. Buksan natin. Bali may large pa dyan sa loob. Eh, mahirap tanggalin. Bali itong isang large na to, mas mahaba-haba. Kasi galing siya dito. Bali tinanggal ko na kasi kailangan puwersahin yan and wala naman tayong taga-video. Bali pinapakita ko lang sa inyo kung paano yan tinanggal. Bali para ano to, pag natanggal nyo na lahat ng tornilyo, ang diskarte dyan is pwedeng pukpukin or pwede sikwatin ng screwdriver na flat. Ang ginagawa ko dyan, sinisikwat ko lang ng screwdriver na flat para matanggal siya. Sikwatin nyo lang siya guys. Ayan, ganyan. Shit, tanggal lang. Bali tanggal na siya guys. Itabi nyo lang muna tong cover. And ito na lahat ng tornilyo natin guys. Bali meron tayong tornilyo na 2 large, 3 medium, saka 3 small, saka 5 medium. Bali ito na itsura ng CVT natin guys. Bali ito gagamitan natin ng impact wrench na size 19 and ito is size 20. I mean ito yung size 22 and ito yung size 19 na socket. Bali simulan muna natin silang baklasin, no. Itong dry paste natin, gamit lang tayo ng size 22 na socket sa Allen wrench, sa gamit sa impact. Yan, medyo matigas yan guys. Dapat lang lalangisan nyo rin yan. Yan, tanggal na yan guys. Kung paano nyo binalik, kung paano nyo tinanggal, ganoon nyo lang din ibalik para hindi kayo magkaroon ng problema sa washer. Kasi pag nabaliktad nyo dyan guys is magkakaroon ng ingay yung CVT nyo. Ayan, balayan yung itsura nyo guys. Tanggalin lang natin to. Tandaan nyo yung pagkatanggal nyo ng mga tornilyo guys, ng mga washer, kasi importante yan. Tab lang natin dito. Yan. Yan dito rin, tanggalin din natin to kabila. Pwede nyo langisan muna yan guys. So balikan nyo mamaya. Daming rebaba, nagsasaglagan yung mga rebaba. So habang inantay nga natin, and nilagyan natin siya ng WD-40 kasi medyo matigas.
is ito nga pala yung gamit kong CVT cleaner guys. Itong Kobe, 99 pesos lang yan sa Shopee. Ang kagandahan dito is hindi siya nakakaluto ng mga seal natin, yung mga oil seal, kaya hindi yan tatagas. Bali ayan, natanggal na natin siya guys. And tandaan lang natin kung paano siya tinanggal. Yung washer niya is ganyan pa rin dapat pagbalik nyo. Ayan, itabi lang natin dito para mas mabilis tandaan. Ganyan siya guys. Grabe ang daming dumi. Ang daming rebaba dito sa baba. Lining. Yan itong drive piece natin. Dumi na rin. Grabe. And yung belt natin. Ito na rin tsura ng ano natin guys. Clutch lining natin is makapal pa siya. Genuine naman siya, hindi stock. Tabi lang natin yung belt natin. Tabi natin lahat dito. Pag mga ganito kalaki yung bitak, may tendency na yun na bumigay. Kaya palitan na rin dapat to. And sa sunod na lang tayo magpapalit. Itong belt pwede natin hugasan gamit yung tubig. Pero itong mga parts ng CVT natin is itong gagamitin natin. Kasi hindi advisable yung tubig. Bali kakalawangin yung CVT set nyo. Tanggalin na rin natin to. Backplate natin. Check natin kung may alog na yung ano, yung slide piece. Balito na itsura ng ano natin, backplate natin. And medyo maalog na rin siya. Pero goods pa naman. Natural naman na may alog yan. Maalog na siya. And grabe, sobrang dumi na, kaya pala lakas ng dragging niya. 10K odo yan bago nilinisan. Bali unahin nga natin linisin tong ano, crankcase natin, yung crank loob. Bali gamit lang tayo na itong brush. Mas maganda kung maliit para mabot yung sulok-sulok. Tanggalin lang natin yung alikabok para pag in-sprayan natin ng CVT cleaner hindi siya masyadong maputik. Bali kung satisfied na kayo sa ano, sa tanggal nyo ng mga alikabok, gamitin na natin tong CVT cleaner natin na Kobe. And sprayan lang natin siya guys para matunaw yung iba pang dumi, lalo na yung mga grasang natuyo. Simula tayo sa taas, pababa. Isabay na rin natin to. Isunod na natin to, sprayan ang CVT cleaner natin. Yung bandang lining ko is yung gagarasahan lang natin dito is yung sa loob, kasi nagpalit tayo ng center spring na ito, is bago pa siya. Bali yung loob na ito is bagong grasa din, kaya di muna natin siya babaklasin. Pero kung di naman kayo naggagrasa kadalasan na ito and baklasin nyo siya gamit yung 3941, bali ito yung luluwagan nyo dyan guys, and ito yung gagamitin nyo 3941, hindi impakin nyo siya para mabaklas siya. Bali pagtapos nyo malinisan, patuyuin nyo lang. Kung wala kayong blower, tapat na lang sa electric fan. Siyempre huwag natin kalimutan yung cover natin, no? Dapat nililinis din natin yan.
Bali ito rin karasahan din natin to. Kaya na bahala magtansya-tansya dyan. And huwag natin i-overgrease kasi matutunaw siya and magkakadragi yung motor natin, pupunta yung grasa dun sa mga parts ng CVT natin. Bali ganyan na paggrasa dyan is tamang-tama lang. Huwag nyo lang i-overgrease. Bali magpapalit na nga pala tayo ng bola kasi pudpud na rin eh. Tayo papalit natin ito GR din kasi may arangkada tong bola na to. And mura lang siya. Ilalasal pa nga sa... Bali ang paglagay ng bola is lahat isang direction lang. Kung sa stock lahat ng puti pa clockwise. Dito naman sa mga aftermarket is lahat ng pangalan is dapat nakaganyan. Clockwise pa rin. Dala-dalawa lang yung paglagay niyan. Ganyan lang yung tamang pagkabit ng bola, maganda yung kain niya. Ayan, ilagay na natin yung backplate. Ganyan yung pagkabit yan guys. Bali yung letter U is nasa harapan. Dito namang parang triangle na yan is nasa likod. Ayan siya guys. Mga pa-letter U sa harap. Yung isang slide piece natin is medyo may... Ayan yung pinaka magiging cover niya guys. Ayan, sunod natin itong drive piece. So, nakatalikod dapat siya dito sa pulley. Mari ganyan yung suot, yung pagkakaano niya. Ayos niya guys. Huwag nyo i-diretso ng impact wrench yan kasi drive piece. Baligpitan lang natin siya guys, gamit ulit tayo ng impact wrench. Balik lang natin tong cover guys.